Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Sa mga unang nakakapanood po ngayon, hindi pa po subscribers, hindi pa followers ng ating YouTube channel at Facebook page. Ito pong aking Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, bago po ito. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito, paki-click na po ng subscribe button. Mayroon din po tayong Meta or Facebook page, kung saan napapanood nyo ako ngayon, Informador. Dito po sa dalawang social media platforms kong ito, mga bago po ito. Kasi dito po, mga kabunyog, ang pagkakaiba nito doon sa iba kong social media platforms, dito, mahaba-habang talakayan tayo kasi hindi lang isang topic dinidiscuss ko dito. Tulad ngayon, 3 topics ang i-discuss ko ngayon. Kaya huwag kayong aalis. Kaya kung gusto nyo nagko-cover ng ilang topics, mahaba-haba ang talakayan, i-follow ng aking Informador Meta page at paki-subscribe ng aking Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Ang topics ko ngayon, ito, suko na si Robin Padilla. Parang sumuko na si Robin Hood Padilla, mga kabunyog, mga kababayan. Kung bakit? Mamaya, ipapaliwanag ko. Ito, pag-usapan din natin yung lumabas na balita. Ayon sa survey di umano ng Okta Research, posibleng malakas na tandem sa 2028 ang Raffy Tulfo, Risa Hontiveros. Ayon yan sa Okta. O yan, pangalawang topic natin. Anong masasabi natin dyan? Ang huling topic natin, sa tinatakbo ng mga pangyayari, palpak ang nangyayari. Palpak ang ginagawa ng gobyerno tungkol kay Saldico. Bakit? Unang-una, yung parang yung mga yaman ni Saldico na dapat nating mabawi, parang na-i-dispose niya, na itatago niya. Yung yung helicopters niya nga at saka yung private jet, nandun na sa Malaysia. Ano ba naman to? Palpak ang gobyerno pagdating dito kay Saldico, sigurado magagalit dito ang tao. Dapat may gawin ng gobyerno tungkol dito. Anyway, pag-usapan natin yan mamaya. O mga kabunyog, suko na si Padilla. Si Robin Hood Padilla, parang suko na. Tungkol saan? Tungkol sa tungkol sa yung itong Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon, alam naman natin na kung ang minorya ang pag-uusapan, yung mga senador ng minorya, siyam. Ang gusto nila siyempre na mamuno ng Blue Ribbon ay si Rodante Marcoleta. Si Marcoleta, siyempre gusto nila. Yung mga DDS, tulak ng tulak sila, Marcoleta. Sabi nga ni Greco Bileca, ang kailangan daw, i-dissolve na yung ICI, tapos Blue Ribbon na ang mag-imbestiga, at ang manguna daw sa investigasyon, ang chairman dapat ng Blue Ribbon, si Marcoleta. Kapag si Marcoleta na daw ang chairman ng Blue Ribbon, mababalik ang tiwala ng tao. Yun din yung mga inaano ng DDS, Pero, kung titingnan yung recent na statement ni Robin Hood Padilla, wala. Suko na si Padilla. Sabi ni Padilla, wala naman na kaming magagawa sa minorya . Wala naman kaming magagawa sa minorya. Kahit naman gustuhin namin si Marcoleta, wala naman wala kaming bilang. Ang magdidesisyon kung sino yung magiging Blue Ribbon Committee Chairman ay ang majority, yung mayorya. Kami, sabi niya, wala kami. Yan, suko na. Tanggap na ni Marcoleta na wala nang mangyayaring rigo doon, walang mangyayaring palitan ng liderato sa Senado, at dahil wala namang mangyayaring rigo doon sa Senado, si Soto pa rin ang presidente, ang magdidikta, ang magdi-decide kung sino yung gagawing Blue Ribbon Committee Chairman ay majority, yung mayorya. Kaya sabi ni Padilla, wala naman kami magagawa na diyan, tanggap na namin yan. Sabi niya, ako mismo tanggap ko na yan . Tanggap niya na daw yan. Sabi ni kaya si Padilla pagdating sa Blue Ribbon Committee Chairmanship, ayaw niya ng pag-usapan yan kasi sabi niya, wala naman na kami magagawa diyan. In short, suko na si Padilla.
Kaya lang, ang problema naman kay Padilla, okay na sana yun eh, natanggap niya na wala na silang magagawa. Kaya lang, may komentaryo pa siya eh. May komentaryo pa siya na pinupuri niya si Lacson, magaling naman yan si Lacson, oh, mabuti na yan si Lacson, na ang maging ano, ay um, ano yan, kasi ang standard na sagot niya ng ano, ang standard na sagot dapat ng nasa minorya, okay ba kayo na si Lacson ang maging Blue Ribbon Committee chairman? O ang sagot ni Cayetano diyan simple lang, hindi namin business sa minorya kung sino ang magiging Blue Ribbon Committee chairman. Business yan ng mayorya, bahala sila diyan. Sa amin wala kaming ano, sabi niya, wala kaming kialam diyan kung sino, sa kanila yan sa mayorya. Ganon yung standard na ano sagot ng nasa majority diyan, ng nasa mayorya. Pero si Padilla hindi. Si Robin Hood Padilla todo puri kay Lacson. Sabi niya magaling naman tong mas magaling naman tong si Lacson. Hmm? Mas magaling naman tong si Lacson. Sabi ni ano, ang sabi ni Padilla, ah, ang sabi ni Padilla, mainam pang po ngayon at bumalik na si Senador Pampiluping Lacson para mamuno. Magpasalamat na rin po tayo at siya ang muling tagapangulo ng komite ng Blue Ribbon mula sa majority bloc. Kesa po sa ibang mga senador na batid natin at lantaran ang kulay ng politika. So, yan. ha? Kaya lang siyempre, masakit yan kay Marcoleta. Masakit yan kay Marcoleta. Bakit pinupuri niya pa si Lacson? Ay matindi na nga ang away ng dalawa eh. Ha? Hindi na nga kumbinsido si Marcoleta kay Lacson. Hmm? Inamin na mismo yan ni Marcoleta na ano siya, inamin ni Marcoleta na ito sabi sa Abante, kumalat na yan, inamin mismo yan, sabi ni Marcoleta, ito yung news, sabi dito, Marcoleta, aminadong nawala ng tiwala sa pamumuno ni Lacson. Yan. Si Marcoleta nawalan ng tiwala kay Lacson. Si Padilla naman may tiwala kay Lacson. Mas magaling naman daw si Lacson. ha? Parang hindi isa ang statement ng mga nasa minorya. Hindi isa ang statement. Pero yun na nga, pagdating kasi kay Padilla, resigned na siya, tanggap niya na, wala naman na silang magagawa. Wala naman silang magagawa. Suko na siya dyan. Kaya, kumbaga sa kanya, para kay Padilla, okay na yan si Lacson. Suportado niya naman daw si Lacson eh. Kaya lang, standard kasi yan sa minorya, tulad ng sinabi ni Cayetano, wala silang pakialam dyan kung sino ang gusto ng mayorya, bahala sila. Parang ganon. Ibig sabihin, hindi mo susuportahan kung sino yung Blue Ribbon Committee chairman. Kaya nga hindi sinusuportahan ni kaya nga si Marcoleta, ano daw, inamin niya, ano talaga siya, wala siyang, hindi siya masyadong, wala siyang masyadong tiwala kay Lacson. Ay ito namang si Padilla, talagang siya, sabi niya, saludo siya kay Lacson. Mabuti yan, magaling yan si Lacson. Kaya, ano na ito, awan ko kung kakausapin siya ni Marcoleta. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, pangalawang topic natin. Pangalawang topic. Lumabas ngayon ng mga balita, yung survey ng Okta, yung Okta Research, ang survey ng Okta Research, isa daw sa posibleng malakas na tandem na posibleng bumangga o lumaban sa tandem ng Duterte ay ang Rapi Tulfo Risa Hontiveros. O yun. Ayon yan sa pinakahuling research or survey ng Okta Research. Yan yung malakas daw. Malakas daw ang tambalang Rapi Tulfo Risa Hontiveros. Alam naman kasi natin na si Rapi Tulfo naman talaga at saka si Risa Hontiveros, may mga malalakas na supporters yan. Halimbawa si Rapi Tulfo, ang Tulfo mismo, malakas talagang yan,
malakas na dalawang senador yan, magkapatid. Muntik pa ngang manalo yung isa pang Tulfo, yung si Bitag, si Ben Tulfo. Hmm? Si Rapi Tulfo din, nagpangalawa yata ito nung elections nung 20 ano, nung elections ng 2022, parang nagpangalawa itong si ano eh, itong si Rapi Tulfo. Hmm? Pangalawa ito sa mga nangunang mga senador. Ang nakatalo lang sa kanya si Robin Hood Padilla. Hmm? Kaya malakas din ito talaga si Tulfo. Si Risa Hontiveros naman, mayroon ding sariling supporter si Risa Hontiveros sa oposisyon. Lalo na ngayon, napakaganda ng performance ni Risa Hontiveros. Talagang principled, may matapang, babaeng matapang. ha? Malakas. Kaya pag nagsanib yan, malakas naman talaga yan. At saka, kung ang administrasyon, ang Marcos at si Romualdez, wala silang makukuhang pambato bilang panglaban sa pampangulo sa 2028. Kasi kung si Romualdez hindi nagpipik mahina. So maghahanap ang administrasyon ng posibleng pangbato. Isa talaga si Tulfo sa pwedeng piliin ng administrasyon kasi si Erwin Tulfo, kakampihan ng administrasyon eh. Si Rapi Tulfo rin, administrasyon din 'yan. Kaya madali lang suportahan ng administrasyon ang Tulfo. Kasi kaalyado 'yan ng administrasyon, hindi naman 'yan kumbaga kung wala talagang pambato ang administrasyon, pwede nilang imanok si Tulfo. Maghahanap kasi ang administrasyon ng posibleng pambato. At kung si Risa Hontiveros nga naman ang vice ni Tulfo, may sariling supporter si Risa, yung oposisyon. Kaya lang, ang problema dito pagdating sa oposisyon. Siyempre ang gusto ng oposisyon, ang maging presidente na pambato galing sa oposisyon. Kung pwede, si Tulfo ang vice. Kung pwede, si Tulfo ang vice. Yan yung itutulak ng oposisyon. Kung ang oposisyon diyan Risa o kaya Leni Robredo kung sinong imamanok ng oposisyon, tapos vice si Tulfo. Tapos susuportahan ng administrasyon, susuportahan nila Romualdez, nila Marcos, ng mga partidong suportado ang administrasyon ni Marcos, susuportahan. Kaya ang mangyayari, two-cornered fight. Sara Duterte, kung sino man ang vice ni Sara, pwedeng si Bongo, pwedeng si Padilla. Sara Duterte, Bongo, tapos ang panlaban, pwedeng Risa, vice si Tulfo. Tapos susuportahan yung Risa Tulfo ng administrasyon. Magsasanib pwersa yung administrasyon, ang oposisyon, yung mga dilawan, kakampings, akbayan, liberal, tapos yung grupo nila Tito Soto, Lacson, yung grupo nila malamang pati yung Nationalist People's Coalition nila Soto, sasama yan. So malawak talaga ito laban sa Duterte. Yan, malakas yan. Sinabi naman ng mga political analysts dapat magkaisa ang lahat ng anti-Duterte. Pag nagkaroon ng tatlong pag nag-three-cornered fight, Sara Duterte, tapos halimbawa Risa o kaya Leni sa oposisyon, tapos may manok pa ang Marcos, halimbawa si Tulfo ang manok nila, magti-three-cornered fight, malakas si Sara niyan. Malakas. Kaya dapat magsanib talaga yung lahat ng anti-Duterte. Yung administrasyon, ibig sabihin Marcos, Romualdez, tapos itong grupo nila Tulfo, grupo ng Nationalist People's Coalition, sila Soto, Lacson, Loren Legarda, mga NPC yan Tapos itong oposisyon, magsanib. Kaya lang ang tanong, sinong magiging standard bearer o pambato sa Pangulo? Siyempre, pagdating sa oposisyon, ang gusto ng oposisyon yan, kung hindi man si Risa, si Leni. Ang vice, pwedeng bukas na yan kung sino ang gusto ng administrasyon. Kung gusto ng administrasyon si Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, pwede yan. Pwede yan. O kaya si Gibo Chodoro. Pwede yan. Pero ang i-insist ng oposisyon dyan, dapat ang kandidato sa Pangulo na galing oposisyon. Kung si Risa ang magiging vice ni Tulfo, mukhang hindi yan matatanggap ng oposisyon Mukhang hindi matatanggap yan.
Pero siyempre sa parte ng Marcos, okay sila diyan. Sa Romualdez, okay sila sa Tulfo, Risa. Puwede 'yan. Ako sa tingin ko lang, ah, okey sila sa ganyan. Pero pagdating sa oposisyon, sa mga dilawan, kakampings, hindi sila ano diyan sa Tulfo, Risa. Ah, ang ilalaban niyan, ang posibleng ilaban niyan ano, si ano, si Risa ang, pangulo, ano lang si Tulfo, Vice President lang. Kaya anyway, malayo pa naman, malayo pa. Pero lumabas na kasi ang pangalan na yan, Tulfo Risa, na isa daw sa posibleng malakas na tandem sa 2028. Sabi sa Okta. Tayo, naniniwala tayo dyan, totoo nga. Pero ang problema, yung pagbubuo ng tandem na yan, dadaan sa proseso yan. Dadaan na mabigat yan, mabigat na pagbubuo niya. Kailangang ma-unify talaga. Anyway, ah, anyway naman, ang bintahin naman ni Risa kaysa kay Tulfo, si Risa may makinarya, yung makinarya ng kakampings. Si Tulfo wala namang makinarya, eh, sikat lang siya, ah, bagamat maano sa masa si Tulfo dahil dun sa mga isumbong mo kay Tulfo. Pero walang makinarya si Tulfo, eh. If ever ang magbibigay sa kanya ng makinarya, makinarya ng administrasyon. Pero yun na nga, ang oposisyon kasi hindi mahirap i-process sa oposisyon na magbabayis lang si Risa or yung kandidato ng oposisyon. Ang itutulak niyan, presidente dapat galing sa oposisyon. Anyway, yan mga kabunyog. Okay, last na topic. Ah, itong tungkol kay ano, itong tungkol kay itong kay Saldico, ano? Nakakalungkot. Palpak ang tinatakbo ng pag-handle ng gobyerno dito kay Saldico. Unang-una, napakalinaw, grabe na ang ebidensya laban dito kay Saldico. Ano pa bang testigo? Ano pa bang ebidensyang hinahanap bago mo sampahan yan ng kaso? Halos lahat na ng nag-a-appear sa Senado. Halos lahat na ng ano ng mga ano si Bryce Hernandez, si Alcantara, si dating DPWH Yusek Bernardo, o kahit nga ang Diskaya, lahat saldi ko 'yan. O Kati Sigutesa, saldi ko. O, lahat binabanggit si saldi ko. At saka flight is an indication of guilt. O tingnan nyo, nagtatago ngayon, hindi na bumabalik sa Pilipinas. Yun palang indication na yan ng guilt, eh. Ha? Kaya ano pa bang hinahanap na ebidensya diyan? Anong hinahanap pa bang testigo diyan? Oh, hanggang ngayon hindi pa nakakansila ang pasaporte. Bakit hindi nakakansila ang pasaporte? Kasi wala pa naman daw kaso. Bakit kasi hindi pa kinakasuhan? Due process? Anong due process? Binibigyan na nga ng ano, pagkakataong magdepensa ng sarili niya. Pinatawag na, hindi na nga mahagilap kung nasaan. Hindi pa ba yan due process? Sobra ng due process yan. Kaya, ano 'to, ang taong bayan na ano at ang malala dito, ang malungkot dito at ang malala dito, yung mga ari-arian ng ano, nito ni Saldico at ng mga kumpanyang associated sa kanya, sigurado yan mga nakaw na yaman yan. Wala, isa-isa nang naitatakas. Oh, unang-una yung mga air assets, mamahalin yung mga yon, ilang choppers, ilang private jets. Ano ang latest na balita? 3 air assets ni Saldico nandun na. Naitakas na, nandun na sa Malaysia, sa Kuta Kinabalu. Ay, nakakalungkot. Ha? Pangalawa, ay 'di ba may nakita tayo tinakpan ng trapal yung palibot ng ano, ng tarpaulin ng ano, yung palibot ng compound doon sa bahay niya sa Valle Verde. Tapos may truck doon naghahakot na. Anong mga hinahakot doon? Siguro bolt-bolt ng pera ang hinahakot. So ano ito? At namomonitor na marami sa kanyang mga assets, tinatransfer na kung kani-kanino. Kasi sa tagal mula ng pumutok yung issue na yan, July pa yan, eh. July 2025. Anong buwan na ngayon? July, August, September, October, November. 4 months na. Ibig sabihin, nagawa na talaga niyan ang mga hakbang na kailangan. So, si Saldico pa.
Magaling yan na magdiskarte. So, kapag nasampahan man yan ng kaso at umuwi man siya sa Pilipinas halimbawa, wala na. Yung mga assets niyan na ano na, nailipat na, nagawa na ng paraan. Yun ang malungkot. Kaya ang mas malala pa, paano kung hindi yan mapauwi sa Pilipinas? Paano kung hindi yan mapauwi sa Pilipinas? Oh, di lalong galit ang tao diyan. Oh, lalong galit ang tao. Kaya ito, sukatan ito ng kung magtatagumpay ba ang gobyerno sa paghahabol sa mga sangkot sa mga anomalya sa flood control na yan. Pag hindi napanagot yan si Saldico, hmm, at kung mapanagot man ay yung mga yaman na ninakaw ay na-dispose na, wala na, hindi na mahabol, nakakalungkot. Palpak. Palpak ang gobyerno, ha? Pagdating kay Saldico. Kaya ano to lahat pa naman ng lahat pa naman ng mga nasasangkot. O halimbawa, yan sila Villanueva, sila Escudero, sila Jingo Estrada, yung mga contractors, yung mga officials ng DPWH, ang associated lang diyan sa administrasyon kila Romualdez at kila PBBM, kila Marcos ay si Saldico. Tapos kung hindi pa yan maaaresto, actually nagsabi niyan na yan si retired Associate Justice Carpio si Conchita Carpio Morales pala. Sabi niya, ang lumalabas parang kasabwat pa si Martin Romualdez na sa pagtatago kay Saldico Bakit kasi pinayagan yan? Binigyan ng clearance na authority to travel ng ganun katagal. Ah, Tapos maniniwala ba kayo na walang alam? Walang alam ang gobyerno kung nasaan si Saldico? Ah, ang NBI wala daw silang alam. Ang Kamara, ang House of Representatives wala din daw silang alam. Oh, ano yan nakakaano, kapag ganyan, walang alam, ang gobyerno hindi na ma-monitor si Saldico kung nasaan. Inutil ang lumalabas niyan, nakakalungkot na napakalaki ng pananagutan ni Saldico dito. Tapos hindi ma-monitor kung nasaan, ni hindi nga ma-serve yung subpoena. Nakakalungkot. Dapat may gawing aksyon ang gobyerno diyan pagdating kay Saldico. Hindi pa nga naisasampa ang kaso, hindi pa nakakancel ang pasaporte, wala. Wala tayong update tungkol sa mga assets o ang update lang natin na ilabas yung air assets. Bagamat sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi niya naman maibibenta yon, kahit pa. Ang point dito, anong ginagawa ng gobyerno? Anong ginagawa? Bakit ganyan? Ang gusto ng taong bayan ngayon, mapabalik si Saldico dito, mapanagot. Ay baliktad Parang kakalungkot ang mga balita, walang monitor, hindi alam kung nasaan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so mga kabunyog, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog.